Tiniyak ng Office of Civil Defense na handa ang mga ahensya ng gobyerno para sa inaasahang epekto ng La Niña sa bansa. Ayon kasi sa Pag-asa, may 74% probability na ma-develop ang La Niña sa pagitan ng Disyembre at Enero at maaring umiral hanggang unang quarter ng 2025. Sinabi ng OCD, naka-alerto na ang lahat ng kaukulang sektor, partikular ang mga pinaka-maaapektuhan ng naturang weather phenomenon. Pagdating naman po sa La Niña, again, kagaya ng paghahanda ng pamahalaan ng El Nino, iba't ibang ahensya yung naghahanda yan. Hindi lang po yung SABA ang pinag-usapan. Yung mawawalang kabuhayan ng ating mga kababayan, yung doon sa industrial sector at doon sa agricultural sector, kasama na yung mga mangingisda. Pinaghahandaan na yan, anong pangangailangan nila upang hindi tayo magulat. Bagamat magkakaroon pa rin ng mga bagyo, binigyang diin ni Nepomuceno na may sapat na panahon ang publiko maging ang pamahalaan upang paghandaan ito. May darating pa ho tayong bagyo, hindi natin nakapahinga po kami kahit paano ng 1 linggo na. Dati may bagyong papalabas pero papasok na yung bagyong bago. No? The family food packs, inuunti-unti na po ulit yan. Sa bago nating karanasan na matindi, pinapa-preposition na rin namin yung posibilidad na kailanganin yung GI sheets, yung mga yero at yung mga repair kits. Ibig sabihin, yan yung martilyo, pako, lagare. Hinimok din ng opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan upang makaiwas sa mas malubhang epekto ng kalamidad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News Authority.